Ay, nahulog na, Bella. Tinitas na ba dyan? Sa garden ko. Please like and subscribe. Click the bell. Hello mga garden. Ito na po pala yung part 12 na po tayo dito sa taniman ko sa kapitbahay. Ang magandang dito kapag gumawa po kayo ng gapangan ng yung mga patola, ay sukatin nyo lang po yung poste kung gaano kayo katangkad. Isang dangkal lang po na ganito. Para kapag nag-harvest po kayo ng gulay, ay abot na abot nyo po. Tulad po dito. Yan. Yan. Kung nakikita nyo po itong patola dito sa loob, napakalaki ang kanyang bunga. Napakaganda kapag ang patola ay magbabawas po kayo ng mga dahon na ganito, yung mga tuyong-tuyo na, para lumiwanag po dito sa loob, para pumasok po yung araw. Ayan, mas maganda kasi kapag nagbabawas po kayo ng dahon na tuyo, ay magpo-focus yung paglaki ng kanyang bunga. Pati yung mga sitaw dito sa loob, ang dami. Tapos pipitasin muna natin itong bunga ng malaki. Yan. Malaki. Kasi ito, ibibigay ko kay Hipag para iluto niya kasi gusto ko ng patola. Yan, ibababa ko muna dito sa baba. Tapos kukunin po natin yung mga sitaw na nandito nagtatago po sila. Kapag ganito may buto na, hindi ko na kinukuha kasi hinahayaan ko na po siyang gumulang para meron pong ipamimigay sa susunod. Tapos ang kinukuha ko lang yung mga ganito. Ayan, iikutin nyo lang po siya. Tapos ang dami pong bunga yung patola mga garden. Yun yung kagandahan kapag nagpo-prune po kayo ng mga dahon. Tapos kapag naliligaw po yung mga mga dahon, sabit nyo lang po yung mga mga talbos na nalalaglag para maganda yung paggapang nila. Ayan. Pipitasin lang po natin dito. Yun ang kagandahan dito kasi lahat ng bunga na dito maglalawitan ay makikita po natin. Tapos yung mga patola sa susunod po, mag-harvest po tayo ulit ng mas marami. Tapos pagka ganito, yung wala pa masyadong buto, iniiwan ko siya para sa susunod ay meron naman po ulit akong matanim. Yan. Dito. Nagagalit na ngayon lola nung natin na bakit daw sinasabi sa akin yung anak nila. Ano ba ka naman Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung mga bunga na nakakalimutan kong pitasin ay nagkakaroon po siya ng buto, magulang na po ito. Dito manggagaling yung itatanim natin sa susunod. Tapos yung mga hindi po natin kayang itanim, ipamimigay po natin sa kabila. Ayan, may sitaw pa dyan. Sa susunod na natin pitasin to para hindi po tayo maubusan ng bunga. Yan. Tapos may mga bunga pa dito. Yan, kunin natin. Yung mga ibang pataba pala na ginawa ko dito mga garden ay panoorin nyo po. Nasa short videos po tayo. Ayun. Tapos papakita ko pa yung isa, yung kapag nasa small space ka ay pwede ka pang magtanim ng sitaw kahit nasa lang po siya, nakasasako. Ito pala yung ginawa ko nung nakaraan. Kung makikita nyo po, merong laging kasama. Kasi mas gusto ko kapag nagtatanim po ako ng sitaw ay dapat lagi siyang may kasama. Kapag namatay po yung isa, meron pa rin matitira. Pero mas maganda pa rin na kahit magsama po, kahit dalawang puno sa isang sako ay mabubuhay pa rin. Tapos mas maganda kapag maglagay po kayo ng gapangan, tulad po ng ganito. Yan. Ito po yung ginawa ko nung nakaraan, may gapangan na po siya. Bali tatlo po ito. Magkakalayo po sila para
hindi po masyadong magkaroon ng ng pagsisikip ng daloy ng hangin kapag ka Tapos gabi, kapag ka gusto niyo po magtanim ng gabi, ayun pwedeng sa container na ganito, yung mga ganitong container, pwedeng magtanim. Tapos didiligan nyo lang pag kailangan, kapag kayong lupa ay matutuyo na. Yan. Tapos dito sa okra mga garden, pwede rin po kayo magtanim na kahit nasa container lang po nito. Tapos nung tinanim ko po siya hanggang dito. Tapos kapag naglalagay po kayo ng pataba dito sa taas, makikita nyo po yung ugat. Ayan, galing po yung ugat dito. Maghahanap na po siya ng makakain. Tapos ang ginawa ko po dito ay malalaki yung butas ng nasa paligid. Para kapag nagdilig ka, saka dito sa ilalim wala pong butas. Ito, wala pong butas. Para kapag sobrang init, yung init mga garden, dito lalabas yung, dito papasok yung hangin at dito lalabas yung, yung init kapag maaraw. Tapos meron po tayong pruning sa okra para mabuo yung kanyang bunga. Dito sa baba, magbabawas lang po kayo ng dahon. Itong pinakaluma na ganito para mag-focus na yung paglaki ng kanyang bunga. Ayan. Bali dalawa po yung pruning po dito, side shoot saka yung pinakaibaba ng mga dahon para magpo-focus na po siya sa pagbubunga. Ayan, tinatanggal ko. Ito yung green na ladyfinger. Ito naman po yung burgundy. Bumuka na po ito, hindi ko naabutan kasi yung niya. Hindi ko naabutan yung pag-blossom niya. Yan. Sa susunod, ito matatanggal na po at yung lalabas ay magiging bunga na po siya. Tapos ito, tatanggalin po natin. Ayan, tatanggalin po natin. Ayan. Basta ang dilig po, ang ang requirements pala ng okra mga garden ay kahit 6 hours lang po siya na arawan. Kasi dito sa pwesto niya ay 7 AM na arawan hanggang 11 AM. Yan. Tapos ito naman yung pinagtaniman ko ng pepino at saka ampalaya nung nakaraan. Tapos merong tumubo dito na amaranta, na green amaranta. Ayan. Tapos, 'di ba hinarvest ko po yung dito, yung nagputol po ako dito ng yung main vine niya pinutol ko, tapos yung side shoots po yung tumubo, pinapunta ko po siya dito. Ayan, nakapag-harvest na naman po ako ng mga ayun ayun yung gulay, kunin mo. Ito. Ayan, kunin mo. Pati sitaw, kung gusto mo. Patolo na lang. Hindi pa ito magulang? Hindi pa. Lock naman ito. So, pinitas mo ito dyan? Kunin mo. Ay, nahulog na, Bella. Pinitas mo ito dyan? Sa garden ko. Tapos ito yung basil na galing po sa ibang bansa, binigay lang po yan sa akin. Ayan, nambango po nito. Tapos meron akong neem tree, ayan, neem tree. Kung makikita nyo po yung side shoots lang po ito, ang dami niyang bunga, tingnan nyo. Ang dami niyang bunga. Ayan. Tapos yung mga yung mga seeds na naiipon ko, ito yung mga seeds na naipon ko mga garden. Yeah, sinasabit ko dito yung mga naipon kong seeds para kapag natuyo na po sila ay pwede ko nang i-deseed. Tapos kapag merong manghihingi, ayan, ibibigay na naman po natin sa mga nangangailangan ng buto na gustong magtanim ng sarili nilang pagkain. Ayan. Tapos yung patola, pinitas ko talaga yun para ipaluto kasi mas gusto ko ng sariwang gulay. Ayan. Deseed na po tayo ng sitaw. Ayan, para sa susunod mayroon tayong may pamimigay. O nga pala, hindi ko nakita yung ampalaya. Sayang. Sa susunod na lang pala yung napakaingay kasi sa labas mga garden, kaya
hindi tayo masyadong nakakagawa ng video. Kasi alam niyo na, meron din po tayong trabaho, kaya singit-singit lang. Yan. May singit-singit lang po natin yung paggawa ng video sa pagtatanim. Tapos, ito pala, kung napanood niyo po yung paggawa ko po ng pataba, dun sa, nasa ano po, ang sikreto ng hugas bigas dun sa nasa Reels. Yun yung idinidilig ko tuwing umaga bago ako pumasok. Madilim pa, doon pa lang nag-ano na po ako na nagdidilig bago ako pumasok. Kasi pagdating ko ng hapon, hindi naman siya naarawan, hindi na po ako nagdidilig. Basta tuwing umaga nagdidilig po ako para pagpasok ko yung mga halaman ay buhay na buhay sila pagdating ng sikat ng araw. Yun lang po yung kagandahan doon. Ayan o. Kailangan meron kayong panalo sa mga buto na makukuha. Kapag gusto niyo pong patuyuin yung buto ng sitaw, ay gagawin niyo lang mga garden ay ibilad nyo kasama itong balat para hindi po siya masyadong kumulubot, para kapag kahit tinanim nyo ay sure na sure. Ang kagandahan po nitong tanim ko nito, matagal na po akong nagpipitas ng sitaw, pero marami pa rin siyang may bunga. Yun ang kagandahan doon. Dapat masipag po kayo magpitas. Pero dahil meron pa rin naiwan na bunga na natutuyo na ganito, masipag pa rin. Hindi ko maintindihan. Siguro dahil yung kanyang talbos ay maraming sanga. Yan. May saluyot pa nga ako dito. Tatanim natin sa susunod. Sasaboy lang natin. Yan na. Marami na rin akong naipamigay sa mga seeds na napoproduce ko sa aking garden. Kahit napakaliit lang po yung spaces ko, nakakapagtanim ako, ginagawa ko ng paraan sa container, tapos yung sa sako, yung lupa ng kapitbahay natin na hindi nagagamit, ipaalam nyo lang na magtanim po kayo sa bakuran nila. Yung mga ibang harvest nyo kapag sobra ay ibigay nyo na iba, huwag nyo na po ibenta. So, ayun lang po mga garden. Sana po ay meron kayong konting natutunan doon sa, pagka gumawa po kayo ng balag. Balag ang tawag nila doon sa gapangan ng patola. Kung gaano kakatangka, susukatin mo lang na 1 dangkal yung taas dito para makagaan ka pa rin. Para pag nag-harvest ka, madali lang po siyang abutin. Yan. Sana po ay meron akong konting naibahagi po sa inyo mga garden. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan like and share ang video nito. Bye-bye!